walking with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman po kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Thursday. So syempre gusto ko rin mag-shoutout muna sa mga kaibigan natin kung saan man kayo naroroon. So syempre shoutout tayo sa mga kaibigan natin na nasa Americas, andyan sa mga Australia, Canada na talaga naman laging tumututok dito sa Samsam TV. Pasensya na kayo, hindi ako nakakapag-upload lately ng sunod-sunod. Paano naman kasi yung pakiramdam natin tong nakaraan ay talagang sobrang sama. Hanggang ngayon, medyo masama pa rin yung pakiramdam ko. Talagang tinatarget ko ng matulog ng maaga, kaya pasensya na. And then, ayun. So, syempre, marami tayong mga chika ngayon na talaga namang kaabang-abang. At dahil nga simula pa lang ng bagong taon, naghihintay pa lang tayo ng mga pageant. So, ang mga chika muna natin, kung ano nga ba yung mga update na nangyayari ngayon sa mga beauty queens. Katulad na lang ni Chelsea Fernandez na ngayon ay hindi pa nakakabalik ng Pilipinas. Nagbagong taon, nagpasko sa Vietnam. Kasi nga, di ba, after nga niyang manalo bilang first runner-up sa Miss Cosmo, ayun yung lola mo. Sobrang talaga busy sa mga pag-visit, sa mga activity, at lagi niyang kasama ang Reyna. So in fairness naman, kung titingnan mo naman sa Miss Cosmo, no, talagang nagtatrabaho talaga yung first runner-up at saka yung queen. Kumbaga parang sa lahat ng pageant na nakita natin, sa buong pageant, ito lang yung may silbi ang first runner-up. Yung kumbaga parang tinuring na rin talaga siyang Reyna. Kumbaga parang silang dalawa. Kaya lang, ang ko naman dito, ang unfair lang kasi, doon sila parehas. Parehas sila nagtatrabaho doon. Pero, yung price, parang, ayun nga, di ba? Mas mataas yung price ng winner more than dito sa first runner-up. Ayun lang yung nakakalungkot. Kaya lang kasi syempre, pag sumali ka dyan tapos naging first runner-up ka, natural, kailangan mong gampanan kung ano yung tungkulin mo at hindi ka titingin lang doon sa presyo, di ba? And then, ayun lang talaga yung ko. Dapat kung ganyan kasi na parang gagamitin din nila yung first runner-up ng bonggang-bongga, yung trabaho, pagtatrabahuin din nila. Sana ginawa na lang nila, total parang parehas lang din naman na nandoon. Sana yung presyo or yung premyo ng mga girls, halimbawa $100,000 yung na-receive nung kay tapos di ba 10,000 lang yung sa first runner, parang anlayo from to 100 to sana ginawa man lang 50, ganon, 50, para alam mo yun, yung syempre kailangan pa rin talaga na malaking pa-premyo, lalo na kung nakalak lang sa kanila yung girls, di ba? Paano to makakaraket doon sa iba? Pero yung halimbawa, yung mga hosting, yung mga ibang eksena, kung bayad naman sila parehas, ng parehas ang presyo, di bongga yon. So, okay lang na mag-stay doon. Kasi di ba parang per activity naman minsan, tapos parang doon lang babayaran kapag may mga invitation sila. So, parang feeling ko, okay yon. Kaya lang, etong si Miss Cosmo first runner-up, talagang mananatili siya sa Vietnam sa loob ng 1 taon, di ba? And then, ayun nga, di ba, may mga papremyo, kasama din sa papremyo nila yung may condo, tapos, ayun, yung may medical health, tapos, ano pa ba? So, yon lahat naman in-include doon. So, pati yung parents, di ba, pwede din pumunta. Kaya, okay na rin yon. So, ako para sa akin, opportunity din to para kay Chelsea Fernandez sa kanyang sarili bilang, alam mo yon, bilang beauty queen. So, sayang nga lang hindi niya nakuha talaga yung tagumpay na maging isang Miss Cosmo. Pero, eto na nga. So, syempre, babalik naman sa Pilipinas si Chelsea Fernandez kasi nga meron pang mga activity din sa Pilipinas na talagang kailangan niyang
balikan. Saka hindi pa talaga siya nakakauwi. Kaya bibigyan siya ngayon ng bonggang-bonggang pa-homecoming, lalo na ng Sultan Kudarat. O, di ba? At itong ang Sultan Kudarat ay naghahanda na para sa kanyang pagbabalik at talaga daw, ito daw yung pinakabonggang magaganap na homecoming. So, kakabugin daw talaga nito yung Miss Grand, kakabugin daw nito yung Miss Universe Philippines, ayon. So, syempre, excited naman ako para sa pa-homecoming ng Sultan Kudarat kay Chelsea Fernandez. Kasi syempre, di ba, parang kung iisipin mo, deserve naman talagang iparada din ni Chelsea Fernandez. Dahil naman sa galing naman na ipinakita at galing ng ilaban niya ang Pilipinas dito sa Miss Cosmo. And then kung yung mga iba nga na nabibigyan ng mga parade or homecoming, natural dapat din lang bigyan. Kaya lang, ang iniisip ko lang, parang sobrang tagal na. Kasi parang, kailan ba sila nanalo? December ba? So magwa 1 month na. So kung patatagalin pa nila ng 1 month, 2 months, yung bago makauwi pa, hindi kaya parang nakalimutan na ng tao yung ano, yung pagiging reyna ni Chelsea Fernandez sa Pilipinas na nagtagumpay, di ba? So yun, so nakakatuwa lang, pero ayun nga. So sabing gano'n, sasama daw ba si Bawang? Kung iimbitahan siguro ng Sultan Kudarat na pumunta si Bawang, pero kasi kung may imbitahan si Bawang, eh di makikita niya kung gaano kabongga ang Pilipinas pag nagpa-homecoming. Kasi ito kasing yung homecoming ni Ketut nung nakaraan, wala naman, di ba? So parang at least magkakaroon siya ng idea na ay kapag naging reyna pala ang Pilipinas dito sa Miss Cosmo, bobonggahan pala nila talaga yung homecoming. Eh kung si ano nga, si Chelsea Fernandez man nabigyan nila ng ganitong pa-homecoming, di ba? So papasok yun sa utak niya, sa sagi. Kumbaga parang doble. Pinopromote nila yung Miss Cosmo sa Pilipinas at the same time, pinopromote din natin ang mga beauty queens natin dito sa Miss Cosmo. Kasi syempre, hindi lang naman to basta-basta lang na, alam mo yun, na parang ang kailangan lang ay, ano tawag dito, runners-up lang. Parang sinabi lang na, makontento na kayo sa runners-up, yung mga tipong ganon. Total, parang reyna din lang naman. Syempre, mas gusto natin yung legit na title. So, wala pang nananalo. Kumbaga, parang kahit si Chelsea, hindi natin mako-consider na siya ang winner ng Miss Cosmo. Kumbaga, parang first runner-up. And then, tingnan natin sa susunod na taon kung sino yung ipapadala natin, di ba? Tapos, pag yung sa susunod na taon, nagpadala tayo, ay malay ninyo, manalo na. Kaya nga ngayong ano na to, pa-homecoming kay Chelsea Fernandez. So, malaking opportunity to na ma-promote din natin talaga yung mga beauty queens natin dito kay Bawang. Lalo na kung sasama talaga si Bawang na dapat mapanood niya at dapat na mas, tawag dito, na mas makita niya yung pagmamalasakit talaga ng mga Pilipino sa mga beauty queens natin. Kasi dito, magkakaroon siya ng idea talaga na mas more na parang, ay, dapat pala pag-ingatan talaga yung mga beauty queens, di ba? So, yon ganon. At higit sa lahat, mas mararamdaman niya rin dito kung gaano nga ba kabongga ang suporta ng mga Pilipino. Lalo na pagdating sa mga pageant. Ganon. So, maluloka yan kapag sumama yan. So, yun. So, nag-expect talaga ako na bobonggahan ng Sultan Kudarat ang pa-homecoming, syempre, ng ating first runner-up dito sa Miss Cosmo na si Chelsea Fernandez. At ayun nga, parang feeling ko, talagang pasabog to. At yun yung abangan ninyo. And then, ayun, ngayon pa lang, di ba, congratulations na kay Chelsea Fernandez. And then, of course, congratulations din sa Miss Cosmo. So, I hope na makasama si Bawang para masaksihan niya. And then, sabing ganon, dapat din daw bang magkaroon ng pa-homecoming si Chelsea Fernandez sa Maynila? Oo naman. Dapat nga yun yung unahin yung sa Maynila. Tapos, after, ayun din sa Sultan Kudarat. Pero syempre, sana kung ano yung ibibigay ng Sultan Kudarat, maibigay din nila dito sa Maynila yung pa-homecoming na bongga din, di ba? Kasi first runner-up yan eh. E di bonggahan ninyo yung pa-homecoming ninyo. At least, di ba,
para mas malo kasi bawang na parang, okay. Yung parang kay Mr. Nawat, o, di ba? Ramdam niya na parang, ay, ganito pala talaga kabongga sumuporta ang mga Pilipino pagdating sa Miss Grand. O, so, may isip din yun ni Bawang. So, yan! O, di ba? So, yun, bongga yan. Kaya abangan natin. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below ninyo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko, at sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.